talaga dumating na anak ko dito, oh. Tingnan mo, oh, naayusan na, nabihisan na, pero wala pa rin si Steffi. 2 oras na naghihintay ang anak ko dito. Unfair na yan eh! Hindi ko mo siya ang bida rito eh. May karapatan na siya maghintayin ng mga tao. Eh, yung mga ganyang klase, mga walang respeto yan. Tama na. Wala namang kasalanan si Tito Ray eh. Alam ko naman eh. Dahil ang may kasalanan, yung si Steffi. Ay, hello po. Ay, Ma'am Doris. Ray. Hindi makakarating si Steffi. Sino ko sa... Rayon na raw. hindi daw makakarating si Steffi. Hospital, sinugot niya gabi. Hindi na tuloy interview. Ano? Ah, so ganun? Pwede nang ma-interview ang anak ko. Okay? Ma'am, excuse me po. Hindi na po namin itutuloy yung interview kasi wala po si Steffi. Dahil wala si Steffi, hindi na matutuloy ang interview ng anak ko? Baka naman sinasayang niyo naman yung effort namin at saka pagod namin dito. Ma'am Agnes, baka naman pwede nating ituloy yung interview. Eh, alam ng lahat na close kayo ni Steffi. Paano to nagsimula? Magkaklase pa lang kami, mga grade 4 pa lang kami noon. Hindi pa siya artista. Tapos hanggang high school, classmates and seatmates kami. Tapos sabay din kami nag-audition at naging artista. Kaya yun, naging mag-friends na kami. Ah, talaga? Artista ka na pala nung high school? Siguro dahil kay Steffi, no? Magkasama kami ni Steffi sa lahat ng shows. Actually, pati sa school at tapings. Lagi kami magkasama. Kaya ang akala ng iba magkapatid kami. I see. Hindi ko lang talaga siguro napansin na kasama ka lagi ni Steffi noon sa mga shows niya. But anyway, you know, Lucy, Steffi is very hardworking, very passionate pagdating sa trabaho niya. Kaya siguro hindi niya namamalayan na nagkakasakit na siya. Excuse me lang ha, kasi ako yung kaharap mo eh. Ako yung ini-interview mo. Wala ka bang gustong malaman o tanungin tungkol sa akin? Your love life, Lucy. How's your love life? Alam mo, isa ka sa mga artista dito na wala akong naririnig. I mean, wala akong naririnig na may nalilink na lalaki. But I'm sure meron, di ba? Yes, meron po. 10 years na. 10 taon na akong may gusto sa kanya. Minamalas yata ako eh. Ha? Bakit? Ang dami kong lines. Ang hirap mag-memorize. Paano pa yung science project ko? Lanta. Paano na lang yung grades ko? Okay lang yon. Maintindihan ka ng mga teachers eh. Tsaka may bagong show ka. Plus, ikaw kasi ang Alice Dixon. Sana ngayon parang sa'yo na lang eh. Yung konti lang yung lines mo. Tapos, hindi mo na kailangan umiyak ng umiyak. O kaya, lagi magpabasa sa ulan. Nakakapagod kaya? Paano kaya kung palit na lang tayo? Palit na lang tayo. Ano? Palit na lang. Pwede rin. Steffi, sigurado namang kilala mo na ako. Ako si Winston Libredo. Naalala mo yung chocolate milk commercial mo? Doon sumikat, di ba? Kaya ka nagka-teleserye. Ano bang dad ko yung may-ari ng chocolate milk company na yun? O tapos? Ako lang din naman nagsabi kay dad na kunin kang model para sa chocolate milk commercial na yun. Kaya dapat ka magpasalamat sa akin. Kayong magpasalamat sa akin. Tama? Kami? Oo, kayo. Kami? Ikaw dapat. Makinig ka, okay? After ko naging model dyan sa chocolate milk nyo, saka pa lang daw nila sinabi na naging mabenta yung product nyo. Kaya, kung hindi dahil sa akin, hindi sisikat yung company nyo. Kaya dapat, kayo talaga yung magpasalamat sa akin. Iba ka rin, ha? Ako? Ako pa ang magti-thank you? Actually, hindi na pala. Tulong ko na rin sa inyo yun. Kala mo kung sino ka? Kung di ko pinilit si Dad, hindi ka niya kukunin na model. Kung di dahil sa akin, hindi ka sisikat. Bakit? Sinabi ko bang gawin mo yun?
10 taon na ako nag-aantay kung kailan niya ako mapapansin. 10 taon na akong umasa sa kanya. Actually, napapagod na nga ako eh. Inaantay ko kung kailan niya ako mapapansin. Kung kailan niya ako makikita. Na nandito lang ako. Winston, pansinin mo naman ako. Tignan mo naman ako kagaya ng pagtingin mo kay Steffi. Hey, Lucy. Morning, Ma'am. Hi. Good morning, Miss Lucy. Ay, let's go. Yes, yes. Of course. Oh, di ba? Lucy, use